Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, siyam na lalawigan idineklarang hotspots ngayong botohan. Bakit nga ba hindi matigil ang harasan tuwing eleksyon? Ambos, panununog, tapos yung enkwentro, di natin alam kung political armed group. Online gaming o sugal gamit ang internet. Makasabay kaya ang mga otoridad sa pagkontrol sa gawaing ito. Pinakamalang panalunan namin. Sa isang gabi, 14,000. Mula 8 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Panganib dulot ng ilang operate now, pay later schemes. Paano tinutugunan ng mga kinaukulan? Naglabasan na po yung parang masakit po, parang mga pigsa po, nilalabas sa mukha ko, masakit po. Tapos po nagpuputukan po siya. Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Operate now, pay later. Operasyong ginawang mas abot kaya dahil pwedeng bayaran ng installment. Pero ang ilang parokyano nito nauwi sa bangungot ang pinangarap na kagandahan. Sa report ni Nelson Canlas, alamin kung paano tinutugunan ng kinauukulan ang isyong ito. Mga biktima ng maling operasyon sa ngalan ng kagandahan, ang pinapangarap na mas kaaya-ayang mukha't katawan na uwi sa habang buhay na bangungot para sa ilan. Ganito ang nangyari sa magkapatid na Angel at Janus. Hindi na raw maibabalik sa dati ang kanilang mukha't katawan. Nalapnos at nagsugat ang kanilang balat dahil sa ininiksyon sa kanila, 4 na buwan na ang nakakalipas. So talaga na kahit pa paano magkaroon ako. Kasi may mag-audition na po ako papuntang China noong January 10. Naengganyo silang magpaturok dahil installment ang bayaran. 4 gives daw sa 4 na iniksyon na tig 2,000 kada turok. Dahil dinala ni Angel ang kapatid, naging libre pa nga ang injection kay Janus. Kapwa mahilig sumali noon sa gay beauty pageant ang magkapatid, pero ngayon, pareho silang hindi makalabas ng bahay. Hirap maglakad si Angel mula raw ng turukan ang kanyang balakang. Si Janus naman, nahihiyang ipakita ang kanyang mukha. Nagkaroon na po siya ng parang bilog-bilog, bukol-buko. Tapos po, naglabasan na po yung parang masakit po, parang mga pigsa po, nilalabas sa mukha ko, masakit po. Tapos po nagpuputukan po siya. Huli na nang malaman nilang hindi pala totoong doktor ang mga nagturok sa kanila. Nahuli na ng mga otoridad ang mga ito noon, pero nakalabas din matapos magpiyansa. Dahil kapos sa pera, pinili na lang nila noong manatili sa bahay. Konting tangos ng ilong naman ang hanap sana ng gym instructor na si Chow. Nagpa-collagen injection siya sa isang doktor na ipinakilala ng kaibigan. Konting enhancement lang ng konti. Kasi before sumasali ako ng mga contest, mga bikini open, mga ganun-ganun. So, parang partly requirement na rin. Pero matapos ang 4 na taon, iba na ang naging itsura ng kanyang ilong. Nagbalon siya rito sa ilalim nung parang nangyari, namaga yung dulo kasi naipon doon yung collagen. Nahikayat siyang magpaturok dahil abot kaya raw ang paraan. Ang mode of payment nga na mangyayari is magbabayad ka ng half, tapos yung succeeding, pwede ka na lang mag-refer sa kanya ng client ulit. So, parang medyo networking lumalabas. Ipinaayos na muli ni Chow ang kanyang ilong sa mga lisensyadong doktor, pero abot-abot ang kanyang pagsisisi. Sana nung una pa lang, hindi na ako nagtipid. Kaya naman nangyari to kasi unang-una, nagtipid ako. Ganun daw talaga. Pero which is hindi naman sa akin sinabi ng doktor na yon bago niya ako gawin. Two parties yan the patient and the doctor. As long na nagkakasundo sila tungkol man sa payment o tungkol sa services na gagawin, kung sila nagkakaintindihan at nagkakasundo sila, walang problema sa amin. Sa tala ng Professional Regulation Commission mula 2002 hanggang 2007, 5 kaso pa lang ang naisasampa kaugnay sa pumalpak na pagpapaganda. 3 rito, hindi pa nare-resolba. The problem is this, once you graduate from medicine,
You can do anything. But there are people nga there who are doctors, they're graduates of medicine. They will attend seminars here and there, and then after 2 to 3 seminars, magpa-practice na sila ng cosmetic surgery. Because it seems that it is an easy operation kasi it's superficial, it's skin surgery. But what they don't realize is when complications set in, they must be able to manage the complications. Pataas ang bilang ng mga naengganyong sumubok ng iba't ibang uri ng enhancement operation. Sa pamamagitan ng mga tinatawag na pay later doctors o mga pumapayag sa installment na paraan ng pagbabayad, mas naging patok ito sa publiko. Tanggap ang ganitong klase ng transaksyon. There's really nothing wrong with it. It's like buying a car. You put a down payment and then you pay monthly, di ba? Ganun din yan because we're offering a service. Puntahan ng mga namroblema sa beauty enhancement si Dr. Joey Luwat, isang cosmetic surgeon. Pumapayag din daw siya sa mga installment na klase ng bayaran. Yung mga entertainers natin, like those who are striving to go abroad, kulang yung budget nila. So what will happen is like, we will do the procedure on terms, meaning kung meron silang manager, yung manager nila will guarantee for the payment. Puhunan sa trabaho ng bagong miyembro ng Viva Hot Babe na si Sachi Sanders ang magandang muka at hubog ng katawan. Nagpadagdag siya ng dibdib bago pa man mag-showbiz dahil sa pag-uudyok ng mga kaibigan. Tinry ko lang kasi parang kahit konting dagdag lang. Gusto ko yung kahit 2 inches, madagdagan lang yung ano ko. Hanggang ngayon. Malaking diskwento ang ibinigay sa kanya sa pagpapadagdag ng dibdib. Pero matapos ang ilang taon, nakaramdam siya ng mga bukol sa dibdib. Nasa loob siya. Para siyang buto ng ubas, ganun. Nafe-feel ko, tapos meron ding may mas malaki doon ng konti, parang buto naman ng kalamansi, ganun. Tapos, hanggat sa tumagal na naman, after ilang months, meron akong nakapang ganto siya kalaki. Dahil inakalang may cyst, nagpa-opera si Sachi. Hindi pala siya sis. Ano siya, yung nilagay sa akin mismo, yun yung mga nagbuo-buo, tapos kumalat. Nung inooperahan daw, nahirapan silang tanggalin dahil parang nagmamantika siya. Maraming Pinoy ang naakit sa konseptong non-surgical o walang operasyon na retoke. Mas mura kasi at tila mas ligtas. Pero, As a warning to the public, they should be very careful about injecting substances into their body. There are very few substances that are safe to inject. The majority are not. And we have seen complications. And yet, there are unscrupulous doctors who insist on injecting. Why? Because they'll make money. tinatayang 15,000 Pinoy ang nagpaparetoke taon-taon. Pinakapopular ang pagpapaayos ng mata at ilong, pagpapadagdag ng dibdib at liposuction. Dumarami na ang mga ospital at klinikang nag-aalok ng ganitong serbisyo. Ang kadalasang alok, mas abot kayang presyo. Hindi tuloy mahigpit na nababantayan ang lahat ng naglipa ng cosmetic centers. The Philippine Medical Association usually has no police power. And then, so the other society that can possibly regulate it is the Philippine Regulation Commission, the PRC. And there is no single real body that will police these matters. The most common is our own society. Ang Philippine Medical Association ang pwedeng takbuhan ng pasyenteng hindi natuwa sa resulta ng kanyang enhancement. Pero mahirap ang paghahabol kung hindi pala totoong doktor ang nagsagawa ng operasyon. Na hindi namin sila sakop dito, I think the proper venue for any particular person kung mayroon siyang problema sa kanyang physician at a member of the PMA, sa PRC, sa Professional Regulation Commission. Kung hindi nakatala sa PRC ang nirereklamo, korte at pulis na lang daw ang maaaring sumbungan.
Wala raw sa pisikal na anyo ang tunay na kagandahan. Pero sa mga naghahangad nito sa pamamagitan ng mga pagbabagong dulot ng teknolohiya, iba yung pag-iingat ang kailangan. Walang nakasisigurong hindi na madaragdagan ang mga mapapait na karanasang dulot nito, lalo't tila hindi masyadong nababantayan ang isyong ito. Ako si Nelson Canlas at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nakakatawa pag kasama mo, lalo mga barkada mo, lalaro kayo. Hindi na rin ako nag-aaral. Kaya computer na lang. Sa paglalaro ng mga usong computer game ngayon, nauuwi sa sugal. At problema rin namin na iba-iba pang law enforcement, dapat talaga gumawa na ng batas na specific. Kung dati mga simpleng laro lang ang nauuso sa computer, ngayon, maging sugal, umusbong na rin mula rito. Online gaming ang tawag sa pagsusugal, gamit ang internet. Sa report ni Oscar Oida, siya sa atin kung bakit tila hindi makontrol ng gobyerno ang gawaing ito. Pasok! Pasok na kayo, Spartan! Sa maliit na computer shop na ito sa Maynila, nagaganap ang isang labanan. Hindi lang simpleng libangan o pampalipas oras ng kabataan. Sa halip, isa itong seryosong tagisan ng galing sa paglalaro ng mga usong computer game ngayon. Magkano na? 2-4? Pero ang larong ito, nauuwi sa sugal. Sige, 2-4. Ang mananalo, mag-uuwi ng libo-libong piso. Kasi minsan may nagsiset talaga, gusto yung talagang sugal yung hinahanap. Minsan, talagang malaki yan. Umaabot ng 10,000, 5,000. Yung pinakamababa nila, hindi sila lalaban ng 3,000 pababa. Kailangan 3K up. Kampihan ang labanan sa ganitong laro. Nagaambag-ambag ang magkakaibigan upang makaipon ng napagkasunduang halaga. Tatlo kayo, hindi nyo kinaya yung race ng kalaban nyo. Kukuha ka sa labas, makakilala mo. Papadagdagan nyo na lang yung kulang. Kala yung nakompleto nyo na, yun, lalaban na. Pero hindi lang daw sa kanilang lugar uso ang pustahan sa mga computer game. Katunayan, dumarayo pa sila kung saan saang lungsod upang makipaglaban sa ibang grupo. Marami na kami napunta. Pasig, Marikina, Cubao, Cabaliches. Isang paraan ng paggamit ng internet upang sila'y makahanap ng makakapustahan. Dito, libong piso na ang nakataya. Malaki-laki na rin daw ang napanalunan nila sa pakikipagpustahan. Subalit nauuwi pa rin ang pera sa computer rentals at pustahan. Pinakamalaking panalunan namin. Sa isang gabi, 14,000. Mula 6 ng gabi hanggang, mula 8 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Para kay Ben, di niya rin tunay na pangalan. Bukod sa pera, nakasalalay din daw ang pangalan ng grupo tuwing may ganitong labanan. Kasi laro-laro lang, walang challenge. Pag nilagyan ng pustahan, nagkakaroon ng challenge ng bawat grupo. Pag may pustahan, nakakuha ng malupit na diskarte kung paano kayo mananalo sa laro, sa laban. Kasi may labanan, may pera. Sayang nag-uusapan din yung yung pangalan ng grupo niyo, yung clan niyo. Pero dahil sa bisyong ito, nahinto ang pag-aaral ni Andy. Nakakatawa pag kasama mo, lalo mga barkada mo, lalaro kayo. Hindi na rin ako nag-aaral. Kaya computer na lang. Yung buong araw talaga. Hindi napapagalitan ako, hindi ako umuwi. Karamihan sa mga nalululong sa ganitong laro ay nagsimula sa murang edad pa lang. Tulad ng mga kabataang ito na aking nakilala. Dito sa computer shop na ito, dumadag sa mga kabataan paghapon. Di alintana ang init at siksikan, makapaglaro lamang. Mula sa patambay-tambay sa mga computer shop, natutunan ni na Power at Lira ang paglalaro sa internet. Ngayon, unti-unti na rin silang nalululong sa pustahan.
Ano po, pag binibigyan po ako ng mama ko pangkain, may tinitira po ako doon na pa 10-10 po, pa 20-20 po pa yung pinaglalaro ko. Upang hindi mahuli o pagbawalang maglaro, sa kanto muna nagpupustahan ang mga kabataang ito bago pumasok ng computer shop. Sa labas po nag-usap. Tapos pagkatapos po ng usap na gano'n, maglalaro na po sa taas, tatluhan. Depende po sa laki ng pusta. At kadalasan, lingid daw ito sa kaalaman ng mga may-ari ng internet shops. Wala naman kami naririnig na tungkol sa pera. Siguro sila lang nag-uusap. Hindi namin nila pinapaabot sa amin. Kasi hindi naman kasi ito pasugalan, yung mga games lang naman sa internet. Kaya dapat wala talagang pustahan. Hindi rin naman namin sila hinahayaan na magpupustahan dito. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, wala pang nakakarating na reklamo hinggil sa pagsusugal sa loob ng mga computer shop. Bagay na mahirap paniwalaan dahil madali lang kaming nakakita ng mga ito. Papaimbestigahan namin yan. At base sa outcome ng investigation, we will issue yung notice of warning to them. At pagkatapos ng warning, pag nagpatuloy pa rin yung kanilang aktibidades na ganon, we have no choice pero we have to issue a cease and desist order na tinatawag. Hindi ipinagbabawal ang paglalaro sa computer shops, pero kapag hinaluan na ito ng pustahan o sugal, illegal na ang gawaing ito. Pero limitado ang pagkilos ng NBI dahil sa kawalan ng konkretong batas. Iyon na nga ang sinasabi natin at sinasabi namin sa law enforcement at problema rin namin na iba-iba pang law enforcement, dapat talaga gumawa na ng batas na specific. Hanggang ngayon wala pa ring batas laban sa cybercrimes at tila hindi rin nababantayan ng mga otoridad ang pagsulpot ng mga ganitong uri ng gawain. Isa si Kiko sa mga kabataang minsan na rin nalulong sa ganitong bisyo. Parang talaga siya. Pwede mo siyang i-consider as parang drugs. May relapse, yung bumabalik-balik ka. So, na-experience ko yung bumabalik-balik. Tapos, para sa kanin, mahirap siyang alisin. Kasi, parang parte na siya ng buhay mo. So, pag inalis mo siya, parang, cold chicken ka. Parang gusto mo maglaro ka. Subalit nang unti-unti na nitong kainin ang kanyang oras, nagdesisyon na siyang itigil ito. Ang pinakamasakit doon yung less. Marami siyang kinakain na oras, nakakain yung oras mo sa family, sa pag-aaral, sa trabaho. So ganun, makakain niya yun kasi maglalaro ka. Tapos may times na wala ka na ibang maisip. Tipong naglalakad ka, yun pa rin yung iniisip mo. Mapalad ang tulad ni Kiko na nalampasan ang ganitong adiksyon. Pero para sa mga kabataang patuloy na nalululong o nagsisimula palang mahumaling sa sugal na ito, walang kinabukasan na naghihintay sa kanila sa tunay na laro ng buhay. Ako si Oscar Oida at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nang maglibot pa kami, mistulang ghost town ang lugar. Ambus, panununog, tapos yung enkwentro, di natin alam kung political ang group. Anong gusto mo itanong sa mga nangangandidato ngayong darating na eleksyon? May say ka sa kinabukasan ng bayan. Samahan si Mike Enriquez at ang pinakarespetadong mga pangalan sa pamamahayag upang alamin kung sino ang makakasagot sa mga tanong ng bayan at karapat-dapat iluklok sa pamahalaan. 86 contenders, 12 seats. Who will make it to the Senate? You decide. Hindi ito ang debating iyong nakasanayan. Sa gabing ito, magaganap ang kasaysayan. Isang tanong, May 6, alas 10:30 ng gabi. Uy, magandang tanong. Hindi nawawala ang listahang ito tuwing sasapit ang eleksyon. Mga hotspots o areas of concern. Mga lugar kung saan inaasahang magiging madugo ang mga pangyayari. Alamin ang mga kwento sa likod ng karahasan tuwing sasapit ang botohan. Tahimik at simple. Ganitong pamumuhay sa Masbate. Pero tuwing eleksyon, balot ng kaguluhan at karahasan ang lalawigan. Dahil sa init ng politika, idineklara ito bilang isa sa areas of immediate concern o hotspot ngayong 2007 elections.
Noong Sabado, pinuntahan namin ang isang barangay sa bayan ng San Fernando. Sinalakay daw ito ng armadong kalalakihan, 3 linggo na ang nakakalipas. Pagdating sa lugar, ito ang tumambad sa amin. Hindi makalimutan ni Julio ang nangyari sa kanilang lugar. Nang yarian kuanan putukan, mga siguro mga alas 5. Nakuan ko kay nakita ko sinda, di pinamukaw ko na akong pamilya. Kay nakita ko na di naglabay sinda di sa balay, di pinamukaw ko siya. Tapos pagkabati kong putok, nagpaupuan na kami ibitar na kami, pabaybay. Matapos ang bakbakan, binalikan ni Julio ang kanilang kubo. Pero abo na lang ang kanyang nadatnan. Dahil sa takot na madamay sa kaguluhan, minabuti nilang lumikas at makitira na lang sa kamag-anak. Opo. Talaga. Nang maglibot pa kami, mistulang ghost town ang lugar. Nasa mahigit 50 pamilya ang lumisan dahil sa takot. Hindi man nasunog ang bahay na ito, hindi na nakapagtataka kung bakit ito inabandona. Butas-butas ng bubong, ang papag sa labas, may bahid ng natuyong dugo. Siguro, parang in-straping nila yung bahay kasi may mga tama pa. Oh. Saka dito yung mga baso ng armalite. Imported nata to eh. Ibig bang sabihin niya nagkaroon ng inkwentro? Siguro, nagkaroon ng inkwentro tapos patras siguro sila dito. Election season is ambush. Ambush, panununog, tapos yung inkwentro, di natin alam kung political armed groups or NPA. Hindi po natin malaman kung bakit nagkaganito. Pero isa lang sa siguro ma-observe natin ngayon lang to political season. Dagdag ni Father Leo, maaaring sinadya ang pagsunog sa mga bahay para takutin ang mga tao. Dahil sa mga kaguluhang nangyayari sa Masbate, hinigpitan ng Commission on Elections at pulisya ang seguridad sa buong lalawigan. Kasama na rito ang pagpapadala ng mga dagdag na pulis sa lugar at mga checkpoint. We have set up checkpoints. Pangalawa, we have determined areas na we can place yung sinasabi ng choke points. Nagkaroon na rin ng plano to have a clearing operations. Pero ang ilang checkpoint sa harapan mismo ng istasyon ng pulis at kampo ng militar, walang nagbabantay at pumupuna sa mga nagdaraang sasakyan. Bukod sa banta mula sa mga rebelde at armadong grupo, pinangangambanding ugat ng karahasan ang matinding banggaan sa politika dito. Si Jomar himalang nakaligtas sa isang ambush kasama ng politikong sinusuportahan niya. May 2 linggo na nakakalipas. Pagkadungog na mo sa buto, sa tunga gini kay may buto dire sa tuo, buto dire sa wala, may buto po dire sa una. Dumapa na lang ako. Di man ako nakagalaw na kay siyempre may tama na ko to. Tadtad ng balang motorsiklo na kanyang sinakyan, kaya laking pasasalamat niyang makaligtas. Hindi mo na nga tama na ko. Piniso naman ko nila. Nagpapatay-patay naman lang ko. Pero hindi lahat ng kasama sa ambush tulad ni Jomar, sinwerteng mabuhay. Si Tatay Rodrigo, hindi matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak. Malungkot nga patay ng aking anak, nadali sa ambush. Yun lang ang sabi ko nga mahingi lang ako ng nga bigyan nila ako ng hustisya ang pagkamatay sa aking anak.
Naiwasan raw sanang trahedya kung nakaresponde agad ang pulisya. Pero ang problema, hindi raw sapat ang kanilang puwersa. 20 pulis lang kasi nagbabantay sa 50,000 tao. Konti lang kami ang tropa namin, hindi kayang mag-responde doon na bali 6 lang ang available na tropa doon. Tapos ang hihintay pa kami ng tao doon sa mobile sa Cebu City. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pulisya kung sino ang salarin, pero sigurado silang malaki rin ang kinalaman nito sa politika. Ito nakuha namin sa crime scene. Tapos ito ang sa gulong ng sasakyan sa kalaban. Magulo kasi dito ang politika sa amin, kaya maraming dapat anuhan namin ng pansin kung ano talaga nangyari dito. Ngayong taon, mula Marso hanggang sa kasalukuyan, 6 na kaso ng election-related violence ang naitala ng pulisya sa probinsya. Sa 4 na kaso ng pamamaril, 5 tao nang namatay, habang 5 din ang sugatan. Yan ang term ni Bishop, every candidate's forum may message siya. Ang message na pinapaalala niya sa kandidato is yung culture, yung word niya is culture of violence. Sabi niya, as if we are a barbaric people because we have a culture of violence. Ayon sa Institute of Popular Democracy, karaniwang hotspot ang lugar kung saan ang politika ay mahigpit na pinaglalabanan lang ng ilang pamilya. Karaniwan, sa mga nangyayaring gulo dyan, patayan man, barilan o ano, halos pare-parehong mga political clans yung involved, no? Bukod sa Masbate, kabilang din sa election hotspots ang probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Western Samar, Lanao del Sur, Sulu at Basilan. Ang probinsya ng Abra nasa ilalim na ng COMELEC control. Ibig sabihin, lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang na ang pulis at militar, ay pinamamahalaan na ng COMELEC. Madugo raw kasi ang politika sa lalawigan. Mula taong 2001 hanggang sa kasalukuyan, 30 politiko na ang napatay dito. Malaking posibilidad na bumaba ang voters turnout. Kasi may klima ng takot sa mga botante. Sa isang bahagi, pwedeng samantalahin yan ng mga politiko. No? Lalo na ng mga politiko na tingin nila sa isang lugar ay mahina sila, yung hindi pagboto mismo ng mga tao ay makakabawas dun sa disbentahin nila. Ang COMELEC sa Masbate, aminadong hindi madali ang pagpapanatili ng kaayusan ngayong halalan. Meron tayong problema sa proliferation of firearms. Karamihan yan mga unlicensed. Pangalawa, yung intense political rivalry. As I've said, yung kultura of violence dito, the culture of violence has been here in Masbate since 1945. Dagdag pa ng COMELEC, problema din ang kakulangan sa pondo. Maaring ang ibang measures na yan is hindi ma-implement. Say for example, in the case of yung Special Action Force, before they can move out, kailangan nila ng budget. Budget for transportation, budget for their food, kasi they will be out on patrol for a minimum of 3 days. Mas kulang yung aksyon, pero hindi ibig sabihin na dahil sa kulang ang pondo. Ang mas importante pa rin talaga dyan yung disposisyon ng COMELEC at saka ng PNP. Sa nalalapit na eleksyon, hanggat hindi iigtingan ng mga kinaukulan ng kampanya laban sa kultura ng karahasan, hindi mawawala ang mga election hotspots at mananatiling mailap ang isang malinis at mapayapang halalan. Ako si Giga Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Bago kayo iboto, sagutin niyo muna ang tanong ko.
May say ka sa kinabukasan ng bayan. Samahan si Mike Enriquez at ang pinakarespetadong mga pangalan sa pamamahayan upang alamin kung sino ang makakasagot sa mga tanong ng bayan at karapat-dapat iluklok sa pamahalaan. 36 contenders. 12. See who will make it to the Senate. You decide. Hindi ito ang debateng iyong nakasanayan. Sa gabing ito, magaganap ang kasaysayan. Isang tanong. April 29, alas 10:30 ng gabi. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayo mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kaming muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikad at ito ang Reporter's Notebook.